Sinadya ni Eduardo Soriano na iwan ang 18,000 euro sa ibabaw ng tokador sa kanyang silid. Hindi ito aksidente, sinadya niya ito. Isa itong pagsubok, isang matinding hamon para sa sinumang pumasok sa kanyang marangyang tahanan. At hanggang sa sandaling iyon, wala pang nakalampas sa pagsubok. Mga katulong, driver, tagalinis, lahat sila sa huli kinuha ang pera. Pero sa araw na ito, may nangyaring magpapabago sa buong pananaw ni Eduardo sa mundo. Si Mariana Santos, ang bagong tagalinis, ay pumasok sa silid suot ang simpleng uniforme at isang pares ng gastadong sapatos. Akala niya ay nag-iisa siya, ngunit ang kanyang sumunod na ginawa ay labis na ikinagulat at hindi inaasahan, kaya ang milyonaryo na palihim na nanonood sa likod ng pinto ay nagsimulang pagdudahan. Ang lahat ng akala niya ay alam niya tungkol sa mga tao. Ang nagsimula bilang malamig na patibong ay naging isa sa mga pinakataos puso at hindi malilimutang kwento na maririnig mo ngayon. Nakatayo sa labas ng kanyang silid, nakatingin si Eduardo Soriano sa tokador. Nasa ibabaw nito ang 18,000 euro na sadyang ikinalat sa makintab na kahoy. Hindi ito aksidente, iyon ang parehong bitag na ginagamit niya sa loob ng 15 taon para sa bawat bagong empleyado. Si Eduardo, ngayoy 38 taong gulang at matagumpay sa real estate, ay ganap nang nawalan ng tiwala sa ibang tao. Sekretarya, kusinero, driver, hardinero, isa-isa, lahat bumagsak sa pagsubok. Lahat sila'y kinuha ang pera, walang ni isang exception, kaya't patuloy niya itong inuulit. Para sa kanya, patunay ito na lahat ng tao, kahit sino pa sila, ay may halaga. Ngayon si Mariana ang susunod. Kinuha niya ang telepono. Mariana Santos? Si Eduardo Soriano ito. Maaari ka bang magsimula ngayon? Magaling, Calle de las Palmeras, 350. Isang oras ang lumipas, tumunog ang doorbell. Si Mariana, 33 taong gulang, ay naroon na. Simple ang uniforme at luma ang sapatos, ngunit siya'y lumalakad ng may tahimik na dignidad. Binuksan mismo ni Eduardo ang pinto. Binibining Santos, ako si Eduardo Soriano, tuloy po kayo. Ipinakita niya ang buong bahay, pangkalahatang paglilinis, 3 araw sa 1 linggo. Umpisahan natin sa itaas. Kailangan ng masusing paglilinis ang aking silid. Maingat na nakinig si Mariana, sinisip-sip ang bawat salita. Siyempre po, Ginoo, sisiguraduhin kong malinis ang lahat. Umakyat si Eduardo at nagtago sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Panahon na para sa pagsubok. Narinig niya ang mga hakbang ni Mariana. Maingat, may kasamang tunog ng mga gamit sa paglilinis. Tumigil siya sa may pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan at pumasok. Malaki at elegante ang silid, malawak na kama, marangyang mga muwebles, halatang pag-aari ng isang lalaki. Nagsimula siyang ilapag ang kanyang mga gamit. Nang tumingin siya sa tokador, nakita niya ang salansan ng pera. Biglang natigilan si Mariana. Napatigil ang kanyang paghinga. Nahulog ang isang bote mula sa kanyang kamay. Sa likod ng pinto, naghihintay si Eduardo. Siguradong mawawala na naman ang pera. Dahan-dahang lumapit si Mariana sa tokador, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Si Eduardo ay nangangatog. Sigurado siyang kukunin niya ang pera. Ngunit biglang nangyari ang isang hindi kapanipaniwalang bagay. Hinawakan ni Mariana ang pera hindi upang nakawin kundi upang ayusin ito. Maingat niyang pinatayo at inayos ang mga bil. Binilang niya ito ng marahan. 100, 200, 300. Tahimik na nanonood si Eduardo. Pagkatapos ay kinuha ni Mariana ang isang maliit na papel mula sa kanyang bulsa at sumulat. 18,000 euro na tagpuan sa tokador. Maayos niyang isinapa ang pera at ibinalik sa gitna ng tokador. Pagkatapos, ipinikit ang mga mata at mahina niyang ibinulong,
Salamat po, Panginoon, sa pagpapala ng tapat na hanap buhay. Gabayan mo po ako palagi sa tamang landas. Hindi gumalaw si Eduardo. 15 taon na niyang sinusubok ang mga tao at wala pang gumawa ng ganito. Wala pang tumanggi. Wala pang nagsulat ng tala. Wala pang nagdasal ng pasasalamat sa simpleng pagkakaroon ng trabaho. Tahimik na ipinagpatuloy ni Mariana ang paglilinis na para bang walang kakaibang nangyari. Pero may nangyari, isang babaeng may mapagpakumbabang sapatos at matibay na prinsipyo ang yumanig sa paniniwala ng isang lalaking nawalan ng pag-asa sa sangkatauhan. 2 oras ang lumipas, kumatok si Mariana sa opisina. Ginoong Eduardo, tapos na po ako para sa araw na ito. May nais pa po ba kayong ipagawa? Matalas siyang tiningnan ni Eduardo. Wala siyang nakitang panlilinlang sa mukha ni Mariana, tanging katapatan at profesionalismo. Wala na, Mariana. Napakagaling ng iyong ginawa. Ngumiti siya, isang mainit at tunay na ngiting nagbigay liwanag sa buong silid. Maraming salamat po, hanggang bukas. Sa mga sumunod na araw, mas pinagmamasdan pa ni Eduardo si Mariana. Maingat siyang kumilos, hindi siya nagsasayang. Ang kanyang dedikasyon ay kakaiba. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Eduardo na 5 taon nang tagalinis si Mariana. Hindi siya kailanman lumiban sa trabaho, ipinagmamalaki niya ang kanyang hanap buhay. Bakit mo pinili ang trabahong ito? Tanong ni Eduardo. Kalma niyang isinagot. Ang anumang tapat na hanap buhay ay marangal, Ginoo. Binigyan ako ng Diyos ng lakas at kalusugan. Iyon lang po ang kailangan ko. Mali kung hindi natin gagamitin ang mga biyayang ibinigay sa atin. Napaisip si Eduardo sa kanyang sinabi. Matagal na rin mula nang huling may nagsalita sa kanya tungkol sa trabaho nang may ganitong paggalang at dignidad. Sa pagtatapos ng unang linggo ni Mariana, nagpasya si Eduardo na bigyan siya ng huling pagsubok. Ngayon, iniwan niya ang isang pitaka na may lamang 500 euro sa ibabaw ng mesa sa sala. Natagpuan ito ni Mariana habang naglilinis. Walang alinlangan, inilagay niya ito sa loob ng drawer at nagsulat ng maikling tala. Natagpo ang pitaka sa sala, inilagay sa ligtas na lugar. Ngayon, hindi na maikakaila ni Eduardo, tapat talaga si Mariana Santos. Ang kanyang mga kilos ay nagpapakita ng isang uri ng integridad na akala ni Eduardo ay wala na sa mundo. Makaraan ang 1 linggo mula sa unang pagsubok, binigyan niya si Mariana ng dagdag na sahod bilang gantimpala sa kanyang katapatan. Nagulat si Mariana. Ginoo, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. At dahil diyan, karapat-dapat kang gantimpalaan, sagot ni Eduardo. Nagliwanag ang mukha ni Mariana, hindi dahil sa kasakiman, kundi sa taus-pusong pasasalamat. Maraming salamat po, napakalaking bagay po nito para sa akin. Napansin ni Eduardo kung gaano siya katotoo, hindi siya hinihimok ng pera. Ang nagpapagana sa kanya ay pasasalamat at pagmamalaki sa kanyang trabaho. Linggo ng hapon, habang inaayos ni Mariana ang mga libro sa estante, tumunog ang telepono ni Eduardo. Eduardo, si Teresa ito. Napahinto siya. Si Teresa, ang kanyang dating asawa. Matalino, elegante, ang babaeng iniwan siya para sa isang mayamang Pranses sa Paris. Babalik na ako. Napakalaking pagkakamali ang pag-iwan ko sa'yo. Kailangan nating mag-usap. Sumulyap si Eduardo kay Mariana. Tahimik itong nagtatrabaho sa background, may respeto at focus. Kailan ka darating? Tanong niya. Lunes ng umaga, maaari ba akong tumuloy sa bahay mo ng ilang araw? Pumikit si Eduardo, naguguluhan. O Teresa, maaari ka. Nararamdaman ni Mariana ang pagbabago ng kanyang mood. Ayos lang po ba kayo, Ginoo? Babalik ang dati kong asawa. Tumango si Mariana nang may kababaang loob. Kung kailangan niyo po ng privacy, maaari kong baguhin ang schedule ko. Naantig si Eduardo sa kanyang profesionalismo. Hindi na kailangan, Mariana, napakahusay mong empleyado.
Gabing yon, hindi makatulog si Eduardo. Si Teresa, ang babaeng iniwan siya nang may dumating na mas mayaman. Ngayon ay babalik dahil iniwan siya ng lalaking yon. At si Mariana naman, si Mariana na tinrato ang pera na parang sagrado. Si Mariana na nagpasalamat sa Diyos para sa kanyang trabaho. Si Mariana na muling nagbigay sa kanya ng pag-asa sa mga tao. Ang hindi alam ni Eduardo ay malapit na siyang masangkot sa isang tahimik na banggaan, isang salpukan ng dalawang magkaibang pananaw sa mundo. At si Mariana, hindi niya alam, ay magiging sentro ng bagyong ito. Lunes ng umaga, huminto ang isang itim na marangyang taxi sa harap ng mansion. Bumaba si Teresa, elegante, dala ang dalawang mamahaling maleta at isang kumpiyansang ngiti. Binuksan ni Eduardo ang pinto. Yumakap agad si Teresa. "Eduardo, miss na kita." Nangamba si Eduardo, ngunit hindi siya umatras. "Kamusta, Teresa? Nagkatrahedya sa Paris. Ikaw lang ang lalaking tunay na nagmalasakit sa akin." Tinulungan niya ito sa mga bagahe. "Pwede kang manatili sa guest room. Siyempre mahal, alam kong kailangan ko ulit pagkatiwalaan mo ako." Sa sandaling iyon, lumitaw si Mariana mula sa kusina, dala ang kanyang mga gamit sa paglilinis. Suot niya ang kanyang karaniwang simpleng uniforme. Maayos siyang bumati. "Magandang umaga po, Ginong Eduardo." Tiningnan siya ni Teresa para bang isa lang siyang kagamitan sa bahay. Hindi siya tinugon. "Sino yan?" tanong ni Teresa. "Si Mariana, siya ang tagalinis dito." Nagkibit balikat si Teresa, walang interes. "Ah, sige. Mariana, maaari mo ba kaming bigyan ng kaunting oras? Kailangan kong makausap si Eduardo." Tahimik na lumayo si Mariana, hinawakan ni Teresa ang braso ni Eduardo. "Doon tayo sa sala mag-usap." Sa mga sumunod na araw, kumilos si Teresa na para bang siya ulit ang may-ari ng bahay. Naglalakad siya sa loob ng mansyon, nagbibigay ng mga utos na magalang, ngunit malamig ang tono. "Mariana, hindi ganun kalinis ang banyo." "Opo, ma'am. At ang mga tuwalya, subukang tiklupin ng mas maayos." "Sige po, ma'am." Tahimik na pinagmamasdan ni Eduardo ang mga palitan ng salita. Hindi bastos si Teresa sa harap ng iba, pero ang ugali niya ay parang mas masama pa. Itinuturing niyang parang kasangkapan si Mariana. Kapakipakinabang pero hindi tao, tahimik na tinitiis ni Mariana ang lahat. Sa katunayan, mas masigasig pa siyang magtrabaho upang matugunan ang mga inaasahan. Namamangha si Eduardo sa kanyang dignidad. Alam niyang si Teresa kailanman ay hindi papayag na tratuhin ng ganoon. Pagsapit ng Miyerkules, may kakaibang nangyari. Nag-uusap sina Eduardo at Mariana tungkol sa mga libro. "Mariana, ang ganda ng ayos ng mga libro." "Salamat po, Ginoo. Gusto ko pong inaayos ang mga iyan." "Kitang-kita, inaalagaan mong parang sarili mong gamit." Sa kabilang panig ng silid, tahimik na pinagmamasdan ni Teresa ang kanilang usapan. May kakaiba sa paraan ng pagsasalita ni Eduardo. Hindi lang ito basta papuri, may paghanga sa kanyang tinig. Pagsapit ng Huwebes, naging mas mapagmatyag si Teresa. Maingat niyang pinagmamasdan kung paano palaging nagpapasalamat si Eduardo kay Mariana sa kanyang trabaho. Tinitiyak ni Eduardo na may sapat na gamit si Mariana na maayos ang kanyang kalagayan. Nakikipag-usap siya rito ng may kabaitan, hindi tulad ng isang tauhan sa likod ng eksena, kundi bilang isang tao. At hindi ito gusto ni Teresa. Kinagabihan, pumasok siya sa opisina ni Eduardo. "Mahal, maaari ba tayong mag-usap sandali?" "Siyempre," sagot ni Eduardo. "Nagbago ka na ba sa pakikitungo mo sa akin?" Tumaas ang kilay ni Eduardo. "Anong ibig mong sabihin?" "Parang naging malamig ka nitong mga nakaraang araw. Hindi ka na ganun kamalambing." "Teresa, kakabalik mo lang. Kailangan natin ng oras para masanay muli." "Alam ko, pero parang mas interesado kang makipag-usap sa tagalinis kaysa sa akin." "Hindi iyon totoo." "Sigurado ka? Mas madalas mo pa siyang purihin kaysa kausapin ako."
Napabuntong hininga si Eduardo. Napakahusay ni Mariana sa trabaho. Karapat-dapat siyang purihin. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Teresa. Oo nga, pero hindi mo naman kailangang tratuhin siyang parang kaibigan. Iginagalang ko ang lahat ng empleyado ko. Pilit ngumiti si Teresa. Siyempre, mahal, nag-aalala lang ako na baka hindi maintindihan ng simpleng tao ang ganong kabaitan. Tiningnan siya ni Eduardo. Ano bang ibig mong sabihin diyan? Wala lang naman, sa palagay ko, mas maganda lang siguro kung mas formal ka sa kanya. Hindi sumagot si Eduardo, pero nanatili sa isip niya ang sinabi ni Teresa. Isang binhing pagdududa ang naitanim. Pagsapit ng Biyernes, handa na si Teresa. Tumawag siya sa kanilang mga kaibigan. Mga kaibigan, kailangan ko ng payo. Anong problema, Teresa? Tungkol ito kay Eduardo. Parang may kakaiba. Anong klaseng kakaiba? Masyado siyang mabait sa isang empleyado. Gaano kabait? Masyado. Parang sobrang atensyon. Alam niyo naman ng mga lalaki, madaling malinlang. Halika na, Teresa, matino si Eduardo. Sana nga, kaya naisip kong planuhin ang birthday party niya para maalala niya kung sino talaga ang mahalaga sa buhay niya. Magandang ideya! Ngumiti si Teresa matapos ang tawag. Umiikot na ang plano niya. Sabado. Mahal, malapit na ang kaarawan mo. Talaga ba? Halos nakalimutan na ito ni Eduardo. Magdiriwang siya ng ika-39 na kaarawan. Isang maliit at elegante lang na party para sa mga tunay na nagmamalasakit sa iyo. Nag-alinlangan si Eduardo. Hindi ko alam, parang hindi tamang panahon. Please, pagod ka sa trabaho, deserve mo ito. Magiging simple lang na bagay sa estilo mo. Matapos ang maikling pag-iisip, pumayag siya. Sige, basta huwag masyadong magarbo. Siyempre mahal, pero alam na ni Teresa ang plano niya. Gamitin ang party para ipahiya si Mariana, ipakita sa lahat kung ano ang nangyayari kapag masyadong mabait ang amo sa tauhan. Lunes ng umaga, tinawagan ni Teresa si Mariana. May pabor ako. Opo ma'am, birthday ni Eduardo sa Sabado. Ako ang magho-host. Pwede mo ba kaming tulungan sa paghahain ng pagkain at inumin? Nag-alinlangan si Mariana. Ma'am, hindi pa po ako naging server. Panglinis lang po talaga ang alam ko. Ayos lang yan. Magalang ka, maingat at maasikaso. Yun lang ang kailangan. Nag-isip si Mariana. Mas maraming trabaho ito, pero baka nga makatulong siya. Kung sa tingin niyo po ay kaya ko, pagbubutihin ko. Sigurado akong magaling ka. Espesyal na gabi ito para sa lahat. Ngumiti si Teresa, ngunit walang init sa kanyang mga mata. Hindi alam ni Mariana na papunta na siya sa isang patibong. Martes, mas maraming tawag ang ginawa ni Teresa. Lumubo ang guest list, mga abogado, negosyante, doktor, ang lokal na elite. Napakaganda ng gabing ito, sabi ng kaibigan. Maaalala ni Eduardo kung sino ang tunay na nabibilang sa mundo niya. Miyerkules, napansin ni Eduardo na may kakaiba. Si Teresa ay masayang-masaya, puno ng enerhiya. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Ayos na ayos, sagot nito. Tinitiyak kong magiging hindi malilimutan ang birthday mo. Nangamba si Eduardo. Kilala niya si Teresa. Kapag ganito ang sigla nito, siguradong may plano. Kinabukasan lumapit si Mariana. Gino, tinanong po ako ng dati niyong asawa kung pwede akong magsilbi sa party sa Sabado. Sana po magawa ko ng maayos. Ex-wife, banayad na tugon ni Eduardo, at huwag kang mag-alala, kayang-kaya mo yan. Pero sa loob-loob niya, hindi siya mapakali. Bakit hindi kumuha si Teresa ng mga profesional? Bakit si Mariana ang tinawag? Dahil gusto niyang ipahiya ito. Biyernes, isang araw na lang bago ang party, masayang-masaya si Teresa. Kabado si Mariana, kabado rin si Eduardo. Bukas, magiging kahanga-hanga, wika ni Teresa habang naghahapunan. Pinagmasdan siya ni Eduardo. Teresa, ano bang tunay mong plano? Ngumiti si Teresa, inosente ang muka. Wala, mahal. Simpleng birthday party lang. Pero ang kanyang mga mata nagsasabi ng ibang kwento, may paparating at tiyak hindi ito magiging simple.
At sa wakas, naintindihan na ni Eduardo ang bukas ay hindi lang pagdiriwang ng kaarawan. Ito ay magiging isang labanan at si Mariana walang kamalay-malay ay patuloy na naglalakad papasok sa gitna ng apoy. Sabado ng umaga, dumating si Mariana ng eksakto 8:00 handang tumulong sa mga paghahanda. May dala siyang maliit na bag na may laman na mas magarang uniforme. Hiniram niya ito sa isang mabait na kapitbahay. Maayos ang pagkakatali ng kanyang buhok, tuwid ang tindig. Maaaring kinakabahan siya, pero dala niya ang tahimik na lakas ng loob. "Magandang umaga po, ma'am. Paano po ako makakatulong?" Ngumiti si Teresa ng matamis, pero peke. "Mariana, ito ang iyong sandali para kumislap. Gusto ko pagsilbihan mo ang mga bisita ng may biyaya at estilo." "Susubukan ko po ang aking makakaya, ma'am. Sigurado akong magaling ka, iha." Kinahapunan, nagbihis si Mariana sa likurang bahagi ng bahay. Isinuot niya ang hiniram na uniforme at tumingin sa salamin. Ito ang unang beses niyang magtrabaho sa isang sosyal na okasyon. Medyo nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit matatag ang kanyang puso. Buo ang loob niyang gampanan nang mahusay ang kanyang tungkulin. 5:00 ng hapon, nagsidatingan ng mga bisita. Mga mamahaling sasakyan ang pumila sa harap ng mansion. Bumaba ang mga elite ng lungsod, mga negosyante, abogado, doktor, kasama ang kanilang mga kapareha na nakasuot ng mga mamahaling kasuotan. Si Teresa, nagniningning at tiwala sa sarili, ay sinalubong silang parang bihasang hostess. "Salamat sa pagpunta, karapat-dapat si Eduardo sa isang magandang gabi." Bumaba si Eduardo mula sa hagdan, suot ang isang elegante at eksaktong sukat na suit. May ngiti siya, ngunit hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. May mali sa gabing ito at dama niya ito. Pagkatapos pumasok si Mariana, may hawak na tray ng champagne. Tahimik at profesional siyang kumikilos, halos hindi napapansin. Para sa mga bisita, isa lang siyang bahagi ng background, nandoon, pero di talaga nakikita. Sa unang oras, naging maayos ang lahat. Nag-usap ang mga bisita tungkol sa politika, negosyo at paglalakbay. Patuloy ang kilos ni Mariana, naghahain ng inumin, kumukuha ng baso, palaging kalmado. "Sino yung babae?" bulong ng isang bisita. "Siguro empleyado rito," sagot ng isa. Napansin ni Teresa ang mga bulungan. Nasiyahan siya, dahan-dahan nang gumagana ang patibong. Sa 2 oras, nagsimulang maghasik si Teresa. Lumapit siya sa isang grupo ng kababaihang umiinom ng alak. "Ladies, napapansin niyo ba kung paanong may ilang tao na parang napakadaling sumabay sa mundong hindi naman talaga para sa kanila?" "Anong ibig mong sabihin?" tanong ng isa. "Wala lang, isip-isip lang kung gaano kahalaga ang malaman kung saan talaga tayo nababagay." Nagkatinginan ng mga babae, isa na namang binhi ng panghuhusga ang itinanim. Pinagmamasdan sila ni Eduardo mula sa kabilang dulo ng silid. Kilala niya ang mga taktika ni Teresa at alam niyang may masamang binabalak. Pagsapit ng 8:00, itinaas pa ni Teresa ang antas ng panlilinlang. "Alam niyo kung anong bihira ngayon? Yung mga empleyadong marunong umintindi ng papel nila sa lipunan." "Bakit mo naman nasabi yan?" tanong ng isang negosyante. "Sa Paris, iginagalang ng mga tao ang mga antas sa lipunan. May balanse doon." "Oo nga, ang istruktura nagbibigay ng kaayusan," tugon ng isa. Dumaan si Mariana, may dalang appetizer. Narinig niya ang ilang bahagi ng usapan. Ramdam niya ang tensyon, pero patuloy siya sa trabaho. 8:30. Tumayo si Teresa, may hawak na baso at marahang kumatok gamit ang tinidor. "Mga kaibigan, pwedeng makuha ko ang inyong pansin." Tahimik ang buong silid, nakatutok ang lahat kay Teresa. "Una sa lahat, salamat sa inyong pagdalo upang ipagdiwang ang ating mahal na si Eduardo. May ilang pumalakpak magalang. Pangalawa, nais ko lang magsalita ng kaunti tungkol sa isang mahalagang bagay sa akin, mga values, at ang kahalagahan ng bawat isa
Nakilalanin kung saan sila talaga nababagay. Nanigas si Eduardo. Alam na niya kung saan ito patutungo. Sa Paris, natutunan ko ang kagandahang asal na ang lipunan ay gumagana ng maayos kapag nananatili ang bawat isa sa kani-kanilang lugar. Tumitig siya kay Mariana. Tulad ng ating empleyado si Mariana, masipag, bata pa. Napatigil si Mariana, may tray pa rin sa kamay. Ramdam niya ang bigat ng bawat tingin. Maganda ang sipag, pero mahalaga ring malaman ng bawat isa ang kanilang limitasyon. Naglinin ang mga bisita, pahirap ng pahirap ang patibong. Hindi ba kayo sang-ayon na ang mga staff ay dapat manatiling mapagpakumbaba? Tumango ang ilan, lalong humihigpit ang lubid. Mariana, halika nga, iha. Nag-alinlangan si Mariana pero lumapit, maingat niyang hawak ang tray. Mga kaibigan, ito si Mariana Santos. Siya ang tagalinis ng aming tahanan. Tahimik. Mariana, nag-e-enjoy ka ba sa trabaho mo? Opo ma'am, sagot niya malinaw at buo. Magaling, at alam mo ba ang papel mo rito? Isa po akong tagalinis ma'am. Eksakto. Ngayon, sa palagay mo ba'y nararapat para sa mga tulad mo ang mangarap ng higit pa sa kanilang kinatatayuan? Isang malupit na tanong na binalot sa kunwaring kabaitan. Lahat ng marangal na trabaho ay karapat-dapat ma'am. Siyempre, pero tiyak na naiintindihan mo na may pagkakaiba ang mga tao batay sa pinanggalingan. Nanginginig ang kamao ni Eduardo, sobra na. Pagkakaiba sa oportunidad po? Tanong ni Mariana. Oo, sagot ni Teresa, matalas ang ngiti. Kaya mahalaga ang pagpapakumbaba. Tahimik ang silid, hayagang pinapahiya si Mariana. Alam ko po kung saan ako nakatayo, ma'am, sagot ni Mariana, kalmado. Magaling. Sige na, ipagpatuloy mo na ang pagsisilbi. Ang matatanda na ang nag-uusap. Paatras na si Mariana pero bahagyang nadulas kaya't umalog ang tray. Ingat iha, wika ni Teresa, may peke na malasakit. Ayaw nating magkaroon ng maliit na aberya, di ba? May mga impit na tawa mula sa ilang bisita. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa nasusunog na damdamin ng kawalan ng katarungan ang nagpasimangot sa mukha ni Mariana. Doon na nagsalita si Eduardo. Matigas ang tinig. Teresa! Napalingon ang lahat. Ano bang ginagawa mo? Mahal, pinag-uusapan lang natin ang dynamics ng lipunan. Ganito ba ang tawag mo riyan? Kasi para sa akin, ito'y panghahamak. Tahimik ang buong silid. Eduardo, huwag ka na ngang OA. Usapan lang ito tungkol sa kaayusan. Kaayusan? Sige, hayaan mong sabihin ko ito. Tiningnan niya ang mga bisita. Si Mariana Santos ay isa sa pinakamatapat at disenteng taong nakilala ko. Higit pa sa marami sa kwartong ito. Nagulat ang karamihan. Nakakita siya ng 18,000 euro sa bahay ko at ni 1 sentimo hindi niya ginalaw. Namutla si Teresa. Samantalang ang ex-wife ko bumalik matapos iwan ng isang batang Pranses. Eduardo? Nanginginig ang boses ni Teresa. At ngayon, siya pa ang may lakas ng loob na hamakin ang isang babaeng may dangal, isang taong mas marangal kaysa sa kanya. Tahimik. Ngayon, itanong niyo sa sarili ninyo, sino ba talaga ang nararapat dito? Ang mga bisita nahati. May ilan na sumuporta, may ilang hindi makaimik. Galit si Teresa, pero nagpilit ng ngiti. Sobra ka naman. Hindi. Ang tanging eksena na nagaganap ay kung paano mo sinubukang sirain ang isang inosenteng babae. Nakita ni Teresa na wala na siyang kontrol, pero ayaw niyang amining natalo na siya. Hindi pa tapos ang usapang ito. Isa-isa nang nagsialis ang mga bisita, ilang awkward, ilang sadyang tumigil para pasalamatan si Mariana, nagbigay ng simpleng tango ng respeto bago lumabas ng silid. 1 oras ang lumipas. Tahimik na ang dati mataong mansion. Higit sa 70% ng mga bisita ay umalis na. 3 tao na lamang ang natitira, Eduardo, Teresa at Mariana. Lumapit si Mariana kay Eduardo, kalmado at matatag. Ginoong Eduardo, salamat po sa pagtatanggol sa akin.
Umiling si Eduardo marahan. Hindi, Mariana, ikaw ang nagtanggol sa sarili mo. Iningatan mo ang dignidad mo kahit sinusubukang kunin ito sa'yo. Sa di kalayuan, nakatayo pa rin si Teresa, puno ng galit at hindi pa rin tapos. Nagkamali ka ng malaki ngayon, Eduardo. Tiningnan siya ni Eduardo sa mata. Anong pagkakamali? Pinili mo ang isang katulong kaysa sa akin. Hindi, pinili ko ang dangal kaysa kayabangan. Pinili ko ang taong may integridad kaysa sa taong nawalan nito. Hinawakan ni Teresa ang kanyang bag nang gigigil ang panga. Sa hotel ako matutulog. Bukas, kapag malinaw na ang isip mo, saka tayo mag-uusap. Umalis siya, malakas ang pagsara ng pinto. Tumingin si Eduardo kay Mariana. Ayos ka lang ba? Opo, sagot nito. At salamat sa tiwalang ibinigay niyo sa akin. Pinaalala mo sa akin na hindi mahalaga kung saan galing ang tao. Ang mahalaga ay kung sino siya. Ikaw ang nagturo niyan sa akin ngayon. Kilala ni Eduardo si Teresa. Ang pag-alis niya ngayong gabi ay hindi nangangahulugang tapos na siya. Ang mga tulad niya ay hindi madaling tumanggap ng pagkatalo. Kinabukasan, Linggo. Nagising si Eduardo na malinaw ang iniisip. Ang ginawa ni Teresa kay Mariana ay hindi lang malupit. Ito'y hindi katanggap-tanggap. Dumiretso siya sa kusina kung saan naghahanda na si Mariana ng kape tulad ng dati, buong pag-aalaga at dedikasyon sa kabila ng lahat. Magandang umaga, Mariana. Magandang umaga po, Hinong Eduardo. Maaari ba kitang makausap sandali? May nais akong ialok sa iyo. Nag-alinlangan si Mariana ngunit umupo ng tahimik. Magsisimula ako ng bagong negosyo. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan mula umpisa, taong maaaring lumago kasama ng kumpanya. Gusto kong ikaw iyon. Simulan natin bilang administrative assistant. Napasinghap si Mariana. Ginoo, hindi pa po ako kailanman nagtrabaho sa opisina. Kaya nga natin sisimulan sa maliit. Matututo ka. Tutulungan kita. Ang kailangan ko lang ay ang dedikasyon mo. Nag-isip si Mariana, ito ang maaaring maging simula ng bagong buhay. At kung naniniwala siya sa kanya, baka oras na ring maniwala siya sa sarili. Tinatanggap ko po. Magsisimula ka sa Lunes. Dumating ang Lunes, pumasok si Mariana sa maliit, payak na opisina na nirentahan ni Eduardo para sa bagong negosyo. Simple lang ito, ngunit para sa kanya ito ay pintuan ng bagong pag-asa. Suot niya ang maayos, ngunit simpleng damit. Kita ang kaba pero determinado. Ito ang des mo, sabi ni Eduardo. Gagabayan kita sa bawat hakbang. Mahirap ang unang mga linggo. Nahihirapan si Mariana sa paggamit ng computer, nagkakamali sa tawag, nalilito sa proseso, pero araw-araw siyang pumapasok, hindi siya sumusuko. Kumusta ka na? Tanong ni Eduardo isang Biyernes. Pagod, pero natututo. Salamat po sa pasensya ninyo. Araw-araw kang gumagaling. Hindi nagtagal na master na ni Mariana ang mga batayan, pagsagot sa tawag, pag-aayos ng files, pag-manage ng schedule, napahanga si Eduardo sa progreso niya. Mariana, interesado ka bang kumuha ng night course sa administration? Tutulungan niyo po ba akong bayaran? O isa itong investment para sa iyo at sa negosyo. Nag-enroll siya, gabi-gabi siyang nag-aaral pagkatapos ng trabaho. Lumago ang negosyo. Nag-hire ng mas maraming staff si Eduardo at si Mariana ang tumulong sa pagsasanay ng mga bagong assistants. Lalong lumalakas ang kanyang kumpiyansa. Handa ka na para sa promotion, sabi ni Eduardo. Anong posisyon? Administrative Coordinator, mas maraming responsibilidad at mas mataas ang sahod. Tinanggap ni Mariana labis ang pasasalamat, pero hindi lahat ay masaya. Si Teresa mula sa malayo ay nagpapakalat ng paninira sa mga sosyal na grupo. Alam niyo ba, yung bagong coordinator, dati lang namamasukan sa bahay ni Eduardo, parang mabilis masyado ang pag-angat, di ba?
Sa opisina, mas malalaki na ang hamon. Si Mariana ngayon ay nagmamanage ng 5 empleyado, nagbabudget, nagne-negotiate sa mga supplier. Mabigat ang trabaho. Nagkakamali rin siya. Isang umaga tinawag siya ni Eduardo. May mga error sa financial report. Namula ang mukha ni Mariana. Pasensya na po, nagsasanay pa po ako. Ayos lang, lahat nagkakamali, aayusin natin magkasama. Ipinahayag ni Eduardo ang grand opening ng bagong headquarters. Malaking event ito, nandyan ang mga kliyente, partners at media. Excited si Mariana pero kinakabahan. Paano kung questionin nila ang kakayahan ko? Ngumiti si Eduardo. Hayaan mong ang resulta ang magsalita, hindi nagsisinungaling ang numero. Doon na umatake si Teresa. Tinawagan niya ang mga key clients. Alam niyo ba na yung bagong coordinator dati lang tagalinis? Hindi ba parang may favoritism? Nag-umpisa nang kumalat ang duda. May ilang kliyente na nag-isip kung pupunta pa ba sila sa event. Dumating ang opening night, isang Huwebes. Handa na ang entablado, mataas ang antas ng tensyon at muli ang dangal ni Mariana ay susubukin. Naghanda sina Eduardo at Mariana para sa 50 bisita. Ngunit pagsisimula ng gabi, 20 lamang ang dumating. Lumapit si Mariana, mahina ang tinig. Bakit po kaunti lang ang dumating? Sinuyod ni Eduardo ang silid, seryoso ang ekspresyon. Hindi ko alam, pero gagawin pa rin nating makabuluhan ng gabi. Umandar ang programa, nag-umpisa ang mga presentasyon at ilang negosyante ang nagtanong kay Mariana, matatalim, teknikal, maliwanag na sinusubok siya. Ngunit sinagot niya lahat ng may kalmado at kumpiyansa, gamit ang lahat ng natutunan niya sa mga buwan ng pag-aaral. Impresibo ang pagkakaintindi mo sa datos, wika ng isang kliyente. At tulad ng isang paparating na bagyo, dumating si Teresa. Ngunit hindi siya nag-iisa, kasama niya ang mamamahayag na lihim niyang tinawagan. Eduardo, bati niya may peking sorpresa. Anong pagkakataon ito, ha? Nanigas si Eduardo. Hindi ka imbitado, Teresa. Sumama lang ako sa kaibigang mamamahayag. Gagawa siya ng feature tungkol sa mga bagong negosyo. Diretsong lumapit ang mamamahayag kay Mariana, may hawak na recorder. Miss Mariana, totoo bang ilang buwan pa lang ang nakalipas nang ikaw ay tagalinis? Tumigil si Mariana na sorpresa, pero matatag ang tinig. Totoo po. Paano niyo po ipapaliwanag ang ganitong kabilis na promosyon? Tumingin siya kay Eduardo, pagkatapos ay bumalik sa mamamahayag. Sa pamamagitan ng sipag at dedikasyon. Sa tingin mo ba, may iba pang dahilan? Mabigat ang tanong, may pinapahiwatig na mula si Mariana ngunit tumindig ng matuwid. At ano po mismo ang pinapahiwatig ninyo? May mga nagsasabing paboritismo. Lumapit si Eduardo para magsalita pero hinawakan ni Mariana ang kanyang kamay. Pigil, hindi na niya kailangang iligtas, hindi na ngayon. Ginoo, may access po ba kayo sa performance data ng aming kumpanya? Wala. Kung ganun, hayaan niyo pong ipakita ko. Binuksan ni Mariana ang folder na puno ng charts at ulat. Sa mga nagdaang buwan, tumaas ang productivity ng 40%, bumaba ang gastos ng 15%, zero client complaints, tahimik ang buong silid. Ang mga numerong ito ay bunga ng trabaho, hindi ng pabor. Hindi nagsisinungaling ang numero, bulong ng isang kliyente. Hindi sumuko ang mamamahayag. Pero hindi ba dramatiko ang pag-angat mula tagalinis patungong coordinator? Oo, sagot ni Mariana, mas malakas ang tinig. At ipinagmamalaki ko iyon. Patuloy pa akong lalago, profesional at may integridad. Si Teresa naiinis, pero bigong muli. Eduardo, sabi niya ng malakas, siguro gusto rin naming malaman ang iyong proseso ng pagpili. Simple lang, sagot ni Eduardo. Batay sa kakayahan. Kakayahan, tawa ni Teresa, wala nga siyang diploma sa universidad. May tinapos siyang technical course habang full-time na nagtatrabaho. At higit sa lahat, may resulta siya. Lumapit ang isang kliyente.
Maaari ba akong magtanong kay coordinator? Sige po. Paano mo nabawasan ang gastos nang hindi nasisira ang kalidad ng serbisyo? Huminga ng malalim si Mariana at ipinaliwanag hakbang-hakbang. Makatwiran, malinaw. Gusto kitang kunin bilang consultant, wika ng negosyante, nakangiti. Lumaganap ang interes, sunod-sunod ang teknikal na tanong. At si Mariana, kalma, eksakto, eksperto. Sa isang tabi, nakatayo sina Teresa at ang mamamahayag. Nanonood habang si Mariana ang sentro ng atensyon. Umalis na tayo, bulong ni Teresa. Walang iskandalo rito. Tahimik silang umalis, walang nakapansin. Pagtatapos ng gabi, 3 bagong kontrata ang pirmado. Maraming kliyente ang personal na nagpasalamat kay Mariana. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Eduardo. Mas malakas, sagot niya. Ngayon ko lang natutunang ipaglaban hindi lang ang sarili ko, kundi ang pinaghirapan nating itayo. Ipinagtanggol mo ang buong kumpanya, Mariana. Ikinararangal kita. Lumipas ang mga buwan, umangat palalo ang negosyo. Si Mariana ay na-promote bilang administrative manager. Ang kanyang kwento ay kumalat sa buong lungsod, mula sa pagwawalis ng sahig hanggang sa pagpapatakbo ng operasyon. Lahat ito sa loob ng 1 taon. Isang Biyernes, pumasok si Eduardo sa opisina ni Mariana. May ngiti. May natanggap tayong kakaiba ngayon. Ano po iyon? Imbitasyon. Nais kanilang magsalita tungkol sa personal growth at profesional na katatagan. Napatitig si Mariana, ako po, magbibigay ng talumpati? Oo, dapat marinig ng mga tao ang kwento mo. Hindi lang ito tagumpay, ito ay pagbabago. Sandaling nag-isip si Mariana at pagkatapos pumayag siya. Dumating ang araw ng talumpati, punong-puno ang silid. Nakatayo si Mariana sa harapan, hindi na bilang tagalinis, kundi bilang pinuno, bilang inspirasyon. Ikinuwento niya ang kanyang buong kwento, lahat ng pagsubok, lahat ng aral. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula, aniya. Ang mahalaga ay kung gaano ka kahandang makarating sa gusto mong puntahan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, tumayo ang buong silid, palakpakan. Pagbalik sa opisina, tinanong siya ni Eduardo, "Kumusta ka ngayon?" Ngumiti si Mariana. Puno ng pasasalamat, araw-araw. Karapat dapat ka sa lahat ng ito, Mariana. Binigyan ako ng pagkakataon, sabi niya marahan. Pero pinaghirapan ko ang natitira. Tumango si Eduardo. At si Teresa, narinig kong pagkatapos ng insidente sa launch, nawalan siya ng kredibilidad. Umalis, magsisimula raw ulit. Nagkaroon siya ng pagkakataon, sagot ni Eduardo. Pero imbes na magtayo, sinira niya ang iba. Tumingin si Mariana sa bintana, kalma, matatag. Dati, isa akong tagalinis. Ngayon, isa na akong respetadong executive. Pero ako pa rin ang parehong tao. Tapat, masipag, mapagpakumbaba. Pagkatapos lumingon siya kay Eduardo. Ginoong Eduardo, bakit? Salamat na sa paniniwala sa kakayahan ko, kahit nung panahong ako mismo ay hindi pa naniniwala. Salamat, sabi ni Eduardo, dahil pinatunayan mo sa akin na kapag ang isang tao ay nabigyan ng tunay na pagkakataon at hinarap ito ng may sipag, kayang-kayang mabago ang kanyang kapalaran. Ngumiti si Mariana. Ang kanyang kwento ngayon ay buhay na patunay na ang katapatan, determinasyon at isang makatarungang pagkakataon ay kayang isulat muli ang kahit anong tadhana. At minsan, ang pinakamakapangyarihang uri ng paghihiganti ay hindi ang pabagsakin ng iba, kundi ang umangat ng napakataas hanggang sa wala na silang halaga sa buhay mo. Naantig ka ba sa kwentong ito? Sa palagay mo ba'y nakuha ni Teresa ang nararapat sa kanya? Tama ba ang naging paraan ni Mariana sa pagharap sa lahat? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento sa ibaba. At hanggang sa muli, patuloy kang maniwala sa pangalawang pagkakataon.